may solid early to mid presence. So right now, if not the purple buff race, we might see a lot of kills early on. Or the complete opposite, wala kasi pareho na lang nirespeto yung potential ng kabila. May dish nga kagad para kay Irad eh. At nagsasama-sama kagad sila dun sa mga buffs. Kasi nabanggit natin yung potential na panggugulo ng dalawang teams na to. So, ngayon, malaya nila makukuha yung kanilang mga buff. Pero si Bentix, ito nagsisimula na eh. Nag-aabang, no? Ginagalaw na niya. Hindi pa napupuntahan ng Lancelot. And TNC versus RSG. Labanan ng Assassins ang ating nakikita. Medyo matagal na unong-huli nating natunghayan ang isang Assassin battle na katulad nito. Bentix, still level 1. Mukhang hindi na niya i-invade ang purple buff ni Irad. Tahimik pa ang laro pero feeling ko isang laban lang sa turtle buff ay puputok to bigla. And ang bilis ng clear wave eh. Ito yung maganda para sa isang sa isang Gord. Yung kumukulo-kulo sa kanya, pwede niya ipang-clear yun eh, yung isang buong wave. Yep. 'Di ba? So I think kailangang bilisan ng TNC kasi kung pabilisan lang ang pag-uusapan, doon sa emblems na nakita natin, halos lahat sila agility. Doon makabawi ang RSG. Again, I mentioned earlier na very non-committal nung kanilang pag-wave clear. Very non-committal na kanilang team fight. Well, wait, Light! May mga pa-cable dito si King Kong. At medyo kakalma lang muna dito ang magkabilang kupunan. Ayan, non-committal kaya pinipilit ng TNC na sumagot kayo. Early on, kung hindi ka gagalaw, kami ang gagalaw. Looking at their current emblem setup here, RSG, very mobile. Gusto nila mabilis gumalaw, mabilis mag-team fight or mag-retreat from a team fight. For TNC, you can see it's a solid balance, lalo na kay Bao. They have solid feel. And so far, I think, itong Terizla mas tatagal sa mga teamfights compared to Nats who will go in and out, in and out. And kung titingnan natin ang composition ng TNC, si Bao ang kanilang main engage. Ang penalty zone ng kanilang way na magsimula ng teamfight. Si Bentix naman ang manggugulo sa may bandang likod. Pero Turtle... Swag and Bao! Ang makakuha pero may flicker penalty zone. Nahuli nila dito si Irad. At na-punish din. Grabe naman yun, Bao. Parang nag-killer instinct. Yung rookie ng TNC, nakuha na nga niya yung turtle, flinikeran pa niya para hindi nga makali si Irad. Men, hindi nagmukhang skill shot yung penalty zone. Parang targeted yung penalty zone niya. Nakita na natin kung gaano talaga kalakas. Pero makakabawi muli or makakakuha muli ang TNC dito. Pero hindi pa pala tapos doon yung Mr. Gosh! At nakakuha ng kill. Pero si Goyo ay may ibet. Light dito nakikipagnormalan lang. Bumaba na doon sa kanyang Philax. Pero hahabol pa si Goyo. Nandun si Bentix. Umaagaw at nanggugulo. Hinahabol na si Irad eh. Ayan na nga yun eh. Gusto nga nilang magsuntukan dito sa loob ng jungle. Pero si Irad ay madedepensahan naman ni Light. Natunaw ng parang ganun lang si King Kong. No, hindi natin in-expect yung damage na manggagaling dito kay Aqua. Especially 3 minutes in pa lang. Parang hindi naman ganun pag tayo yung nag-gord. Ang only caveat dito is hindi nag-convert. Nakita natin kanina, trinay nilang gawin yon at magnakaw ng purple. Pero hindi nila nagawa yun kasi nga nag-spawn na ang TNC. I think in the next few sequences, kung magawa nila yun, manggulo, magnakaw, tapos makakill, kung sino unang makagawa nun, will definitely mean the lead early on. 3 minutes in, nag-aantay tayo ng pangalawang pagong ng larong ito. TNC ang may hawak ng lead at mukhang comfortable din si Innocent sa pagfa-farm dito sa may bandang ibaba. Tignan natin ating gold earned. Si Innocent nga ang may pinakamalaking gold earned as of now in this game. And ngayon may plano ata ang RSG na ginagawa dito sa may bandang iba. Pero si Innocent nagiging maingat. Tatawid siya dun sa may pixel. Pero Bentix, 4 na members ka ang hahabol sa kanila. Pero nandun si Light. Nagdabog na rin. Eman with a kill. Pero nandito na si King Kong. Andun din yung kanya mga cable. At mapapatay na dito si Light. 1 for 1 na magiging palitan doon. At magdi-disengage na rin. Okay, the only reason why I think that's a 50-50 is si Light namatay at ginamit niya yung flicker. Si Innocent hindi at magre-respond siya dito at makabawi in time for this turtle take. So far, TNC, I'd say lamang pa rin sila. Ang inaantay lang natin is kapag na-feel na ni Nats ulit, pag Nats flow state, saan lang magkakaroon ng bawi ang RSG. Tsaka wala pang Mystic Gush dito si Aqua. Mahihirapan silang i-contest ang turtle na to pero mukhang makakapasok naman si Light. Bao nag-aambaw, hinahanap si Ira, nagpakita na. Naiwasan yung Power Wilderness pero King Kong pa rin na makakakuha ng turtle na yon. Second turtle para sa Phoenix Army. Nakita ko lang sa macro scale, I mentioned Nats. It's so hard to be Nats kasi pagpapalit lang ng priorities ang TNC. Parang babantayan, Bao! Aray! Yung Mystic Gush, pero doon yung penalty zone bago mamatay. Ay nabitawan pa rin niya. Ngayon si Emily humahabol. Habang si Bentix, gigil na humabol din. Pero iiwas na nga rin muna. Pero doon sa may bandang itaas pala, Nats
and Innocent. Ayan, di ba? Ngayon pa lang, early on, sinasabi ko nang medyo overloaded si Nats. Ang dami niya kailangan gawin. Yeah. Tapos parating may nakabantay sa kanya. Yun oh, nakakuha na ng unang tore sa may bandang itaas. And ang problema, si Innocent yun. Tapos parang kailangan pa nga talagang magbantay dito. Wait lang, sabay bandang ibaba, bigla na lang na ginanon. Bakit ka naman ganyan, King Kong? Kinaibulan ng mabilis. Talagang nabibitinan talaga sa pagpindot dito si King Kong. Gusto niya marami yung pinipindot eh. Oo. Ito yung tropa mong ayaw maglaro nung mga basic, ayaw mag-saber, Ayaw mag-Uranus. ayaw mag-Yuray. Gusto yung maraming pinipindot. Kasi kung hindi, recall pipindutin yan eh. Parang base doon sa mga experiences niya. Pero si Bentings, pinapakita yung experience niya sa paglalaro ng MLBB. And the TNC, 2.4K code lead. Tuloy-tuloy ang pagbulusok ng dito to. Maganda din ang kanilang control sa mapa. Ginagamit talaga nila yung passive dito ni Bruno na habang tumatagal ay mas sumasakit pang mas lalo. Nats ngayon nahihirapan. And as you said, Leo, no, medyo overloaded nga sa responsibilities dito si Nats at hanggang nakikita natin na medyo hirap ang RSG. Up, Irad King Kong. Nandun yung mga combo mula sa cable. Goyo humahabol din na may primer ratcha pero si Bentings, referee na gamit. Medyo threat yung power of wilderness nito eh. Pero sabi ni Bentings, di ako susuko. Uunahan kita doon sa cycle. Ay, pero nandun pa yung mga sabak. And this time, makakakuha ng kill. At takbo na si Bentings. Bentings? At humahabol sa kanya. Oh! Umaasa ba dito ang RSG? Hindi naka-strike. Pero magiging matagumpay ang chase down na yon para sa kupunan ng RSG. Kamuntikan na makataka si Bentix doon. Pero ang pinaka-best part for TNC ay ang daming nagamit ng RSG. At dahil dyan, libre yung pagong. Hindi lang ult, hindi lang skill, hindi lang space sa mapa. Pati kundi time. Lahat ng... Gano'n tagal yun? 1 minute? 4 na hero ang humabol kay Bentings? Ang tagal nga ng hinabol si Bentix doon. No, King Kong? Naagaw ba? Hindi. Naagaw. Naka-orange. Hindi. Naagaw. Nagretry si Irad. Pero may 2-level gap pala tayong nakikita, no? Irad still at level 9. At talagang napaka-komportable ni Innocent and King Kong in terms of gold earned. Grabe yung TNC ngayon. Yep. Yung pagitan ni Innocent at ni Eman, napalaki. 1K mahigit. And what does that translate to? No? Has cross agad. Isang cutthroat lang yun, mga kaibigan. Nararamdaman na talaga. Pero si Innocent ang problema, kailangan mag-exert ng mataas na effort ng RSG para abutin si Innocent kasi ang daming frontline eh. Tama. At si Innocent, meron siyang pants. Meron siyang steel leg plates. Oo. Si Eman wala. So, kayang-kayang pasukin ni King Kong to. So, extra again. Assignment para kay Nats yun. Protektahan yung backline. Protektahan si Eman. Pero so far, no, ang ilaw para sa RSG ay hindi si Light. Si Aqua, 2-0-2 in this game. 100% kill participation. Bumabakat pa rin ang damage nito. Kung mabigyan ng magandang setup, kung mabigyan ng magandang pwesto, ay siguradong kaya nitong tunawin ang frontline para sa TNC. Pero ang ganda kasi ng mga ginagawa ni Bentings ngayon. And ngayon ang TNC ay nag-aabang din ng tamang pagkakataon kung kailan sila lalabas. 13 seconds bago mabuhay yung orange buff. Pero si King Kong, natunugan ni Nats na mayroon nag-aabang doon sa may pixel. And ito yung maganda kasi kapag may funny ka, ang bilis mo lang pumunta doon sa linya or sa lane, tapos clear wave, tapos TP out, balik uli. And this is made worse. Kasi yung response ng RSG is yung Raider Ube. Nagdikit-dikit sila dun sa gitna. Kita mo yung halos 1 minute sila nakatayo lang sa gitna. Kasi dun na lang yung save. And so far, kailangan nila bang mag-leash, kailangan nila samahan yung isa't isa para mapag-farm. Kasi ang laki, ang ramdam na ramdam ng RSG at ng mga nanonood dito sa ating arena, yung 5K gold ng TNC. Oo nga, lumulobo na talaga ang gold lead ng TNC pero makakapag-buff naman dito si Irad. Maliban na lamang kung maraming ipuwersa si Bentings. Lord secured para sa side ng TNC para sa purple. Minadali talaga to ng TNC at ngayon Lobo sa 4.9K ang kanilang gold lead. Kung magbabasihan natin in terms of items, halos isa't kalahating item ang kalamangan ng TNC rito. Ngayon, saan lalabas ang Lord at kailangang bantayan ito ng RSG? Kanina kayo sabihin natin chop suey lang yung lamang ng TNC. Ang laking bagay, yung steel leg plates. Pero ngayon, tingnan natin, full item na yung lamang. Actually, Berserker's Fury dun sa kabila, tapos yung kabila mauna na mag-Windtalker. Kailangan pa rin, Innocent and Eman. kailangan pa rin mag-ingat ng TNC dito. Hindi nila pwedeng basta-bastahin ang pwedeng ilabas ng RSG. Siguro yung saktong asim lang. Yung kung may siguradong conversion ay tsaka papasukin. Pero si Irad ang popronta ngayon para sa side ng RSG. Tore ata ang kanilang gusto. Uy, pero wala silang minions
Alam natin yung buff dyan sa torre na yan, pero kakayanin ng damage ng Innocent. Pero doon sa may bandang ibang Wow! and yung mga cable. Pero hindi magiging matagumpay yung pagkuha ng kill mula dito kay King Kong. Pindot na pindot si King Kong in the bot lane. Kamunti ka na makuha si Nats pero ang Lord ay nasa may bandang itaas pa rin. TNC with a big gold lead. Nasa harapan na ng pintuan ng RSG. Andun yung penalty zone, dalawang nahuli. Knockout strike, Bao dito ay mapapa-flicker din. Tutunawin nila ng mabilisan yung level 1 na Lord na yon. Tagumpay ang pagdepensa. Kumakapit ang RSG dun sa kanilang inhibitors. And again, tama yung sinamagit ni Womi kanina eh. Si Aqua ang pag-asa. If they can hold on to Aqua throughout the mid-game and they force a late game and they don't lose too much on the way, baka yung TNC mag-force na mag-adjust ng kanilang playstyle, mag-adjust ng kanilang engagements. Looking at the item build so far, BOD, oh. makita natin, ang bilis. I was gonna say, yung BOD. So, kanina wala pang BOD kaya hindi na patay si Nats. Ngayon, BOD, casual Fury Hammer, lahat na kayang patayin ni King Kong like this, like... Ay, naku, natunaw kagad. At nasipa Oh, ng yung bola. likod! Ngayon, bola nga ba muna? And King Kong dito Oh! nakakuha din. Oh, Si oh, Betix ang makakapatay. Nakaligtas. Muli itong si King Kong sa bilis ng mga daliri niya. Saglit mo lang talaga nakita at napakasakit pa rin. Irad papasok ngayon para mag-clear pero si Goyo ang magzo-zone out for RSG. Pumunok na ang blessing sa may bandang iba. Grabe naman yung sakit nun, boss. Ang sakit na damage dito ni Goyo. At hawak niya dito yung Primal Rod para any moment man na maipit siya, meron siyang pang Pylax, meron siyang additional na way para makasurvive dahil nga sa sustain ng mga normal hits nun. Lord naman ata ang magiging call dito ng TNC. Hindi na talaga safe na Wow. pumasok pa. So, depensa muna malala para sa side ng RSG. Kaya pa bang mag-contest ng Raiders for this upcoming Lord? So far, if they stick to 3 or 4 members, minimum, yes. Pero nag-worry ako para dun sa dalawa or isa na may hiwalay kasi nga King Kong is on the hunt. King Kong here, fully built. I'd say this is as good as it gets for King Kong. Ang current item build niya, Heptasis, Hunter Strike, Malefic Roar, and the Blade of Despair. That's it. Defensive na lang yata yung panghuli niya dito unless sobrang ramdam niya na kaya ko namang one-shot. So right now, RSG, wag mo na mag-contest. This Luminous Lord, ibigay niyo muna. Oo, pero tignan mo, Malefic Roar, wait lang! Alright! Oh! Lethal Ignition! Siya yung naka-lethal ignition. Yun talaga nagulat sa damage. Oh my gosh! Grabe yung combo na yon. With the blink of an eye, napatumba itong si Hoodie Nats. And yung Lord ay makukuha dito ng TNC. Yung lethal ignition talaga eh, no? Yun. Nakakagulat yung damage dahil kahit sabihin natin gahibla lang yun, mga 100, 200 come late game, yun pa rin yung naging deciding factor kung mabubuhay si Nats doon or hindi. At ngayon naman, TNC with the Luminous Lord sa may top side, 5v5 pa rin naman dahil mababa pa ang ating death timers. Oops, si Goyo dito nandun yung pokes. Grabe naman. 30% kagad. Pero testing lang. Testing lang. Testing lang. Practice testing lang ba? O, ikaw naman eh. Exhibition, Ikaw naman, exhibition. Bao. Exhibition lang. Kumbaga, bumertical lang. Bumertical lang. Bumertical lang. Oh, 'di ba sinabi niya ganito welcome po sa ating Ben Tapes episode 1, season 5. Special guest ba? Special guest ba o pinakita lang naman. Tama. Pero ito na Uy, naman. pero sana hindi maging factor 'yon, no? Kasi Lord push na sana. Actually, Nawala yung flicker tsaka penalty zone. 1.5 minutes para doon sa flicker. I'd say meron na siyang penalty zone ulit. Yes. Let's see. Big Siege. Andito yung pokes. And Goyo dito. Irado na ipit. Ngayon, dumamba na yung Luminous na Lord. Basag yung Tori dun sa itaas. Ngayon, magta-transition ng TNC sa may bandang gitna na strike para kay Nats. Mabilis na clear wave ang kanilang punteriya rito. Magiging matagumpay ito. Pero naghahanap pa rin ng next na target ang TNC, lalo na available yung penalty zone. Any moment, pwede tumalon dito si Bao. Nandun yung mga pagpirma mula kay Irad. Medyo nangangati na rin yung mga daliri niya na pumindot. Andun yung mga pajolen para dito kay Aqua. Pero Makakadepensa. kalma lang. Kalma lang, makakadepensa ang Raiders. Isang inhibitor turret ang nakuha ng TNC Pro Team. And so far in this game, isang tore pa lang ang napapabagsak ng RSG. Ang ganda ng control na pinakita ng TNC all throughout from early all the way to the mid-game. And it's that keyword, control. Alam ng RSG kung kailan maging aggressive. Alam lang na maasim. Punasok ni Irad! Uy, may pag-trigger pa. May mga pag-recall pa. May pamensahe si Idol. Mensahe. Si Irad meron din siya exhibition. Kita mo yan? May Phantom recall Execution papasok. Torn Throws Recall. Yun yung bagong combo, men. Combo. The combo.
parang ang dami nating bagong nakikita dito bukod sa mga bagong hero, bagong atake, and at the same time, mga bagong combo para sa ating magkabit na team. May naalala akong sad memory sa ganong Phantom Execution. Naalala niyo yung, I think this was Season 8, yung Kay Koy. H2. Kay Koy. Kay H2, Oo. men. Okay, para sa akin, sa game lang na to lamang si Irad. Lamang si Irad, kumpara dun sa fadeaway, flicker, no look, penalty zone, lamang yung combo ni Irad. Kumbaga May sa, recall eh, may recall eh. Oo, kumbaga, may recall. kumbaga sa basketball na slam dunk competition, may mga score tayo na tinaas dito. Kung ako si Bao doon, men, after kong Nag-recall. dapat nag-recall ako eh. Nag-recall. Plus points kasi yun, men eh. Okay. Tsaka TNC sticker. Tsaka TNT Ay, sticker. okay, nice G, nice G. Panalo sana siya doon sa exhibition match natin kung sakaling ginawa niya yon. Pero all jokes aside, importante itong sunod na Lord. May chance pang mabaliktad ng RSG to kung ma-secure nila ang Lord at makakuha ng crucial kill potentially kay King Kong or Innocent. Tama ka dyan, because right now, ang current estado ng mapa is long lane control. Ito, dito magaling si Nats, RSG. They have to play with the tempo, they have to play with the overall vision of the map. All resources are up, ults, skills, pero ito, si Irad, pressure on him. May ipit, Thornrose na gamit, kasama ng puncher. Ngayon, si Nats ay hahabol na nga rin. Reset para doon sa Lord, pero may nagtatago. Naghahanap Ayun. sila. Oy, Hilda, pumasok ng damo, pero mukhang siya pa yung mga habol. Conceal na gamit. Bao dito. Ando yung penalty zone. Pero wala tinamaan habang si Eman flicker din. At itong si Light nakikipagsabayan sa apat. Makukuha si Irad. Simon King Kong. Wala para sa jungler. Ngayon si Light ay mamamatay din. Simon Nats. 3-man down para sa mga Raiders at ang TNC. Susugod na. Ramdam na ramdam ang 10k gold lead ng TNC doon. Lumiit dahil sa shutdown, pero right now, 2v4. Ang hirap ng bumensa! Oh no, nandito pa yung catapult pero mabilis na clear. Ang gagawin dito ni Eman in yung slow mula doon sa injunction or mystic injunction dito kay Aqua. Uy. Okay. Kaya pa. Okay, kumambi yung TNC. Stepped on the clutch and said, guys, wait lang. Let's play it safe. Control ang nagdala sa atin dito sa late game na ito. We're still in a Nirush. dominant position. Lord na lang. At ni-rush talaga nila. Hindi na nila kailangan ng retry pa dahil wala rin namang retry sa kabila. Lord secured for the side of TNC. At ang ganda ng disiplina na pinakita nila doon dahil kung pinilit nila, pakiramdam ko may chance pa na mawala yun sa kanila. Wow, nararamdaman na rin. Lock item na dito ang isang Valentina. Additional divine judgment for the magical penetration. And yung mga pokes, talagang bumabakat na every time na bumubuga dito si Goyo. Lord ay nasa may bandang itaas. Ngayon, depensa ang kailangan ng RSG. Magiging mahirap ito para sa side ng RSG. Ngayon na lumilipad-lipad na naman si Fanny, si Irad na naman ata ang kanyang hinahanap. Pero mukhang may labanan ng dash. O, pagalingin mag-ML! Ito na, pagaling ang pumindot. Pang ML, retry, nagamit na nga rin. 1v1. Si King Kong, iniiwasan lang, ginagamit yung mga pader para makaiwas. Pero delikado rin dito si Irad, ha? Uy. If ever man, TP out mo lang kay King Kong. Magandang pag-buy time para sa kupunan or para dito kay Irad. Pero papasok si Nats. Natunaw kagad, ang sakit kalahati yung buhay. Bao dito. Available na rin yung kanyang immortality pero may 1v1. Irad ang King Kong. Andun yung mga back-cable. Thornrose at yung cutthroat. Talagang naligitan ng leeg. Dito itong si Irad. Dalawa ang babagsak. 40 seconds pa bago mabuhay si Irad. At mukhang magpupush pa rin ng TNC. I-hold nila ang mga waves pero mukhang makakadaan ng bahagyang may bandang itaas. 3 pang waves ang parating para sa side ng TNC pero matagal-tagal pa ata dadating yon. Mabubuhay na ata si Irad by the time na makaabot sila sa base. 5v3 ang ating senaryo at kailangan nito madaliin ng TNC kung gusto nilang panatiliin ang kanilang advantage. Cross-map pressure ang name of the game for TNC. Pero ngayon, sabi Ayan ba, na. pasok na! Penalty zone with a flicker. At andun si Kiko para linisin natin mga nagigalat. At si Goyo ay makakuha din ng kill. Pwede mag-base lang. Andun yung mga catapult. At ang Phoenix Army ay lilipad muli. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Ang saya ng TNC ngayon, makikita natin ang ngiti ng Phoenix Army. Wow! Ibang klaseng TNC ang nakita natin dito sa laban na ito. May bagong Kaldag King sa XP lane ang TNC and that